Tinanong sila mga kachika kung sila ba ay willing, okay, na sumugal sa pag-ibig. Diba mga chika? So medyo malalim yung tanong na yan at direktang tinanong yan kay Kimi tsaka kay Paolo. Huling sumugal. Kailan huli? Sa love? Kapon lang. Ang importante susugal. Willing pa rin sumugal. Tapos mga kachika, tinanong niya si Paolo tayo ba? Diba? Kumbaga parang tinanong niya si Paolo kung tayo ba, mag-asawa ba tayo? Naku mga kachika, kung napanood niyo yung ngiti ni Paolo that time. Magandang araw mga chika, Rigel po ulit, ay Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga chika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating munting channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagde-trending ng mga showbiz balita. So let's have some quick info update today mga kachika, and I'm telling you, puyat po ako kagabi. Okay? At dahil nga yan sa naging poster reveal ng movie ng Kim Pao na My Love Will Make You Disappear na in-stream kagabi lamang. So mga kachika, wala akong ginawa kagabi kung di isipin, kung hindi kiligin, kung hindi mapangiti mga kachika habang ini-interview sina Kimi tsaka si Paolo. So mga chika, poster reveal pa lang yung nangyari kagabi. Pero I'm telling you, parang parang media con na. Okay? So sabi nga ni Kimi doon, full force daw lahat ng management, okay, ng Star Cinema para suportahan yung kanilang movie. Okay, di ba? Kung matatandaan nyo mga chika, ang dami talagang naging aberya, di ba? Nitong My Love Will Make You Disappear, from the delay shooting, dito sa mga rescheduling nung launch date, and then etong si Paolo Abilino, if you could still remember, muntik niya pang hindi matapos, di ba? Yung movie, sabi niya, susubukan niya raw na hindi tumapos na isang pelikula. And then there's Kimi mga kachika na in-unfollow, actually pati si Paolo in-unfollow ang Star Cinema sa kanilang Instagram account. So marami, di ba? A lot of dramas, but nandito na tayo mga chika, finally, di ba? Inireveal na nila yung official poster nung first ever movie na pagsasamahan ng Kim Pao. At kagabi nga lang mga kachika, no, bukod kina Kimi tsaka kay Paolo, kasama rin nila yung iba nilang mga co-actor and co-actresses dyan sa My Love Will Make You Disappear. Actually, a couple of days ago mga kachika, meron ng sneak peek nitong interview na ito kina Kimi tsaka kay Paolo. Di ba nga sabi ko dun sa content ko kahapon, medyo curious ako kung saan kaya ginanap itong interview na ito. Kasi di ba may mga picture si Kimi na kasama niya yung kanyang photographer tsaka yung kanyang creative designer. So yun pala yun mga kachika, yun pala ay yung kanilang naging official na poster release. So kagabi nga mga kachika, habang pinapanood ko ito, wala akong ginawa kundi ngumiti at manginig sa kilig mga kachika. To be honest yan mga kachika. Ngayon, meron akong mga points doon, kasi syempre mahaba-haba yung interview I think it almost took them an hour. Okay? Kasama na rin doon yung picture nila with their fans. Pero mga chika, meron akong mga eksena or mga part doon sa interview na yon na talagang hindi maalis-alis sa isipan ko. Kumbaga, doon sa mga part na yon, mapapansin nyo na talagang nabuking, okay, na meron ng something sina Kimi tsaka si Paolo. Okay? At ang una nga dyan mga kachika, kung sinabi ni Paolo mga kachika kay Kimi na kumbaga during their shoot sa kanilang movie, na-realize niya or mas nakilala niya si Kimi na marunong din palang magalit. Okay? So sabi naman ni Kimi, minsan nga lang naman daw nangyari yon. And then biglang sumabat dyan mga kachika si Lovely tsaka yung kanyang asawa na si Benj Manalo. And then sabi nila kaya lang naman daw si Kimi ay nagagalit sa set kasi madalas daw silang nakikita na mag-asawa mga kachika na nagkikis. Okay. So tawa ng tawa si Kimi dyan na sabi niya okay lang naman daw na laging naglalaplapan kasi nga daw mag-asawa naman daw si Benj tsaka si Lovely. Tapos mga kachika, tinanong niya si Paolo tayo ba? Diba? Kumbaga parang tinanong niya si Paolo kung tayo ba, mag-asawa ba tayo? Naku mga kachika, kung napanood niyo yung ngiti ni Paolo that time, okay, parang anlalim na kaagad no inisip niya. Okay, siguro segundo lang yung eksena na yon, pero parang ang dami na kaagad niyang inimagine. Okay, so hindi naman siya tumanggi mga kachika, nginitian niya. And even Kimi herself, ngumiti siya mga kachika, pero nagsigawan talaga lahat ng mga Kim Pao fans na naroon. Actually, nagalit si Kim kasi panay ang kiss namin Ay!
Ano hindi? Nakabanas na rin kasi minsan eh. Laplapan ng lapla. Nagkatawa kasi sila. Pero hindi, okay lang. Okay lang. Tayo ba? My love will make you disappear March 26! Grabe, happy early Valentine's na lang. No, happy Valentine's ba? But of course, I want to also ask you guys, baka may na-discover din kayo tungkol kay Kuya Pawan at Maski nga ako mga chika, nagulat ako kasi isipin nyo si Kimi yung magsasabi niyan kay Paolo. Diba? Kumbaga, kung si Paolo magsasabi kay Kimi, medyo ano pa medyo okay pa. Kumbaga, nasasanay na tayo dyan. Pero nung si Kimi mga kachika, iba na yan. Diba? Kumbaga, napaka-komportable niya kay Paolo. At bukod pa nga dyan mga kachika, yung isa ring parte doon sa interview na yon, nung sinabi or tinanong sila mga kachika kung sila ba ay willing na sumugal sa pag-ibig. Diba mga chika? So medyo malalim yung tanong na yan at direktang tinanong yan kay Kimi tsaka kay Paolo. So mga kachika, without further ado, inamin nilang dalawa. Diba? Si Kimi sinabi niya na risk taker daw siya and willing siyang sumugal ulit sa pag-ibig. Diba? Sabi niya nga doon mga kachika, hindi niya daw malalaman ng isang sitwasyon kung hindi niya susubukan. Diba? Kaya nga mga chika, yung mga audiences doon, again siguro yung mga Kim Pao fans yun, sisigawan mga kachika na sige daw Kimi, sumugal ka na kay Paolo. And then mga kachika, even Paolo himself naman mga chika, sinabi niya, diba na actually yung term niya doon mga chika, hindi niya sinabing gusto niyang sumugal. Ang sinabi niya lang, parang hindi daw siyang takot subukan, na umibig ulit. Kasi nga daw, after daw nung pandemic, medyo blurry na lahat, diba? Medyo hindi niya na maalala yung mga nangyari. Pero ngayon mga kachika, sinasabi niya na hindi daw siyang takot sumubok na magmahal ulit. Diba? Kasi yung definition niya sa pag-ibig mga kachika, siya daw or yun daw yung taong magbibigay ng liwanag sa'yo sa araw-araw. Ako kasi parang parang ang sugal sa pag-ibig, parang isa yan sa bumubuhay ng diwa natin bilang tao. Diba? Parang isa yan sa mga nagbibigay sa atin ng rason para minsan mabuhay, minsan liwanag sa buhay. So parang ako palagi akong susugal sa pag-ibig. Ako naman, adventurous ako, kaya risk taker. Para at the end of the day, wala talaga akong pagsisisihan. Yes. Kasi hindi mo naman malalaman ng isang bagay kung hindi mo susubukan. And I thank you. Kailan po kayo sumugal sa love? Huling sumugal? Kailan huli? Sumugal. Sa love? Kahapon lang. Hindi, charot lang. Ito naman, di na kayo mapiro. Sugal pa lang. Uy! Pero yun nga, sinagot ko na kanina, di ba? Hindi ako titigil sumugal sa pag-ibig. Kung kailan yung huli, hindi ko na maalala. After ng pandemic, blurry na lahat ng mga alaala ko. Pero ang importante, susugal. Willing pa rin sumugal. So mga chika, feeling ko nakikita niya si Kimi as someone na nagbibigay ng liwanag sa kanya. Sabi nga nilang lahat doon mga kachika, yung mga co-actor and co-actresses nila, during the set daw, sobrang compliment talaga si Kimi tsaka si Paolo. Kasi si Paolo as the guy, being the serious one, bihira makipag-usap, pero a good leader daw mga kachika. And then there's Kimi mga kachika na laging palangiti, laging full of energy, and then he's a good speaker mga kachika. Kaya daw sobrang bagay na bagay si Kimi tsaka si Paolo because Paolo is a listener, Kimi is the speaker. Okay, so Paolo naman is a good leader while Kimi naman is a good follower. Okay, so di ba tugmang-tugma? And lastly, mga chika, sinabi nila doon na Paolo daw is the serious one. Okay, hindi siya masyadong palabiro, hindi siya masyadong makwento, while si Kimi naman mga kachika, yung puro dada daw. Yung tipong pagdating pa lang daw sa set, ang dami na sinasabi. Kaya nga daw mga kachika, sa set nila nung movie, sa mga shooting nila, lagi daw silang energetic kasi si Kimi daw talaga yung nagbibigay sa kanila ng enthusiasm. Okay, kaya nga mga kachika, di ba? Sabi ni Bench Manalo doon, si Kimi tsaka si Paolo daw talagang sobrang naging close sila lalo.
'di ba, dito sa movie na ito na My Love Will Make You Disappear. Kasi nga daw sobrang synchronized, kumbaga sobrang match na match yung traits nilang dalawa. 'Di ba mga chika, kumbaga kung iisipin nyo, even their previous series, 'di ba? Yung Linlang and yung What's Wrong with Secretary Kim, dun pa lang makikita nyo na mga chika na etong si Kimi talaga yung madalas na nagbibigay ng happiness kay Paolo, na si Paolo, 'di ba, he's introvert, Kimi is an extrovert mga chika, kaya nabubuhat ni Kimi si Paolo mga chika, kung pagiging mahiyain niya, pagiging silent type niya mga chika, nakukuha lahat yan ni Kimi, kaya sila bagay na bagay mga chika, kasi kung pareho silang speaker, okay, hindi sila magkakaintindihan. Kung pareho silang listener, di ba mga chika, walang magsasalita, walang magbibigay ng topic. Kaya ang maganda sa kanila, while Kimi is the speaker, Paolo is the listener, kaya sobrang match na match sila. Diba? Kumbaga, magkasundo sila, kumbaga sa mag-asawa mga kachika. Talagang pit na pit yung attitude nila for one another. Actually si Kimi mismo yung nagsabi niyan mga kachika. Sinabi niya dun sa a bit latter part ng interview nila na yung traits, okay, yung attitude na nagustuhan niya kay Paolo is yung pagiging good listener. Diba? Yan kasi yung mga tao mga kachika na sobrang bihira ka lang makakita niyan. Karamihan sa mga tao ngayon kapag kausap mo, habang kinukwentuhan mo sila rin sasabay sa'yo. Kung nagustuhan ni Kimi si Paolo mga kachika dahil lagi siyang pinakikinggan, di ba? And then si Paolo Abilino naman mga chika, inamin niya in front of everyone, in front of the media, di ba? Sinabi niya na ang nagustuhan niya kay Kimi ay yung pagiging maalaga nito sa kanya. Diba? Maalaga si Kimi kay Papi Paolo at nanggaling mismo yan kay Paolo mga chika. Kaya nga nagtilian, diba? Yung mga tao doon, sinabi nila na uy, inaalagaan pala talaga ni Kimi si Paolo. And then syempre mga chika, kung nagustuhan niya ni Paolo, ibig sabihin magaling talagang mag-alaga si Kimi. Yung pagiging niya, listener, hindi siya nabibingi sa kadaldalan ko. Yun lang. Kasi pag nabingi na siya, baka hindi na ako makapagkwento. Tsaka hindi na talaga ako magsalita. Baka magkasakit ako. Kaya kinig lang siya. Ako siguro yung pagkukwento niya. Hindi siya nauubusan ng kwento, pero magte-take na kami, hindi pa rin tapos yung kwento. In a good way. Hindi, pero joke lang. Siguro yung isang trait na... Uy, na-joke siya, guys! Yung isang trait na gustong-gusto ko kay Kim na sana hindi mawala. Yung pagka maalaga niya. Maalaga siya sa set. Ayan. Then mga chika, after nga nung mahaba-habang tanungan na yan, doon sa last part ng interview, inireveal na rin sa wakas yung kanilang poster at sobrang ganda rin, di ba? Ang dami-dami nilang mga pictures ng mga shot doon sa photo session ng kanilang poster. Pero napili nila mga kachika yung parang nagulat si Paolo, and then si Kimi naman nandun sa parang likod niya yata yun na akma siya nga halikan, di ba? Good choice yun. Kung sino man yung nakapili nung picture na yun, napakaganda. Okay? And sobrang sobrang lalim nung meaning nung expression ni Paolo na parang alam niyo, para siyang nagulat, para siyang confused. And then si Kimi naman parang siya, mga kachika, yung naghahabol kay Paolo. Siya yung may interest kay Paolo. So napakadami na kaagad ng tumatakbo sa isipan ko. Hindi pa natin nakikita yung talagang full movie trailer. 'Di ba sa Sabado pa 'to i-release dito nga sa Star Mall San Jose del Monte, Bulacan. So aabangan ko yan mga chika. Kaya overall, again, sobrang nakakakilig itong poster reveal, interview sa Kim Pao. As in, lahat mga chika, hindi lang yung mga naka-attend personally doon sa event na yon, pero lahat. Di tayo, di ba, na nakanood sa mga social media platform, sobrang saya natin kasi ang dami na naman nating natuklasan sa Kim Pao at dito nga napatunayan natin na again, nagle-level up pa rin hanggang ngayon yung kanilang relationship. Diba? Sabi nga rin ni Kimi, diba, sa interview, may isang eksena doon, sinabi niya na ayaw niya daw mag-disappear si Paolo. Ayaw niya daw na mag-disappear siya. Diba? Kumbaga, ngayon pa lang daw nila nag-e-enjoy yung isa't isa, kakikilala pa lang daw nila sa isa't isa. They're still knowing each other. Diba? Kaya ayaw muna nila na mawala ang isa't isa. Diba mga chika, nakakakilig pakinggan yun? So sa ngayon mga chika, abang-abang lang muna tayo ng mga further updates from Kim Pao at panigurado kapag ka mayroong bago ay ibabalita ako kaagad sa inyo. O siya mga chika, hanggang dito na lang muna. Chika Patrol, signing out!